Sa video na ito ay magre-review tayo ng tag 185 pesos na Bones Reds bearing na binili ko sa Shopee. So matagal ko na talagang gustong bilhin tong bearing na to kasi may nababasa ako sa review nito na maganda daw, legit. So na-curious ako, 185 pesos tapos sinasabi ng mga nasa reviews na legit daw. So ayun, umorder ako ng July 1, dumating siya ng July 7, ginamit ko ng July 7 hanggang ngayon. Eto, nandito na siya sa board ko mga man. Ayan, so nakalagay na, medyo madumi na kasi maraming beses ko na itong ginamit. Sa lahat na nabili ko sa Shopee, ito na siguro yung pinakamahirap patunayan. Pero papatunayan ko pa rin sa inyo na peke itong Bones Reds na ito. Pero bago yon, siguro mag-start muna tayo sa good news. Ano ba yung maganda sa bearing na to? Okay, unang-una is skatable siya. Ilang araw ko na itong ginagamit, ayun nga yung sinabi ko. Flat ground, stairs, kahit ano, ilang tries, umaga, hapon. Tinatrato ko siya na parang bearing na binili ko sa skate shop. At sa totoo lang, okay naman siya. Hindi, alam niyo yun, hindi ako nangamba. Pangalawa, mura siya. I mean, 185. May 8 ka ng bearing, tapos skateable pa. At mabilis. Mabilis to. Unang salpa ko nito sa gulong. Siguro dahil bago din yung gulong ko. Pero unang salpa ko sa gulong, napansin ko agad na bumilis talaga siya. Halos di na nga humihinto tong board na to. Pag tutulak mo gano'n, hindi siya humihinto agad-agad. Mabilis. Pangatlo is tingin ko tatagal tong bearing na to. Yung masabi ko, alam niyo yung kapag bumili kayo ng bearing sa mga hardware store, nyari dyan sa bayan, bumili kayo, nasiraan kayong isang bearing, bumili kayo ng tag 50 bearing, alam niyo, gets nyo na ay, hindi to tatagal, masira agad tong bearing na to. Pero to, unang kita ko, sinuri ko kasi malapitan, alam ko na ay, tatagal to. Tatagal tong bearing na to kahit papaano. So, yun yung good side ng bearing na to sa Shopee. Unang-una is skatable, yes. Tatagal naman, yes. Mura, mabilis. Okay? So, punta naman tayo sa bad part o bad news. Unang-una is kapag nakabili kayo ng original na Bones Reds, alam nyo sa sarili nyo na hindi tag 185 ang presyo nito. Ang presyo ng Bones Reds sa skate shops o kahit saan ka bumili ng Bones Reds na legit, ang presyo niyan is 1,100 pesos to 1,500 pesos. So, hindi tayo pwedeng pumunta sa skate shop na 185 lang yung pera natin tapos maghahanap tayo ng legit na Bones Reds bearing. Hindi yun mangyayari mga man. Okay, nung ginagamit ko naman tong bearing na to sa skateboard na to, first 2 days ko pa lang, napansin ko na tuyong-tuyo na agad yung bearing. Like, wala na agad siyang lubricant. Eto, pakinggan nyo. Diba, tunog agad siya tuyong-tuyo Kung nakabili na tayo ng original na bearing, alam natin sa sarili natin na tatagal yung lubricant nito ng mga ilang weeks o actually buwan pa nga Lalo na kapag nandito pa yung seal ng bearing. Eto, nandito pa yung seal ng bearing mga man Ayan nandiyan pa yung seal, hindi ko pa tinatanggal. Pero kapag papaikutin mo, so yun yung napansin ko after 2 days. Nagtaka ko kung bakit mabilis mawala yung lubricant. At speaking of lubricant, pagka-open mo ng box nito, makikita mo yung sticker. Actually, maganda yung sticker niya Walang problema dito. Mukhang original Eto, speaking of lubricant, yung sinabi ko kanina. Meron lang mistake dito sa papel na to. Eto, basahin nyo yung number 6 mga man. Lubricate your bearings. Okay? Dapat lubricate yan L-U-B. Pero dito, L-U-H. Kuya Troy, baka na misspelling lang. Pwede naman yon pero pinapag-usapan kasi natin is yung Bones Reds. 1980s pa lang meron ng Bones Reds. At ganito pa rin yung packaging nila hanggang ngayon. Noon hanggang ngayon. Walang pinagbago. So, imposible na hanggang ngayon is hindi pa nila binabago. Kunyari, nga talaga na nagkamali sila, yung lubricate na word. At saka sa dami-dami ko ng mga papel na binasa, yung mga product na binibili ko, kunyari sa mga skate shop, sapatos, may mga papel yan Lagi kong binabasa yung mga papel na binibigay nila. Katulad nga nito, yung mga instructions, ganyan. Never ako nakabasa ng may mistake. At isa pa napansin ko sa bearing na to, wala siya ng skate rated na sticker. Napaka-importante ng mga sticker na to sa Bones Reds natin kasi sila yung nagpapatunay na original nga yung nabili natin. Marami talagang pumipeke sa Bones Reds mga man. Kahit sa ibang bansa, palamak yung mga peking Bones Reds. So, kapag wala kayong makitang ganun sa Bones na binili nyo, ibig sabihin, fake yun, automatic. Kasi early 2000s pa lang, in-implement na ng Bones yung skate-rated na stickers. So, walang rason kung bakit hindi ka makaka-receive ng Bones bearings na walang sticker. Eto nung pagka-unbox ko, wala siya ng sticker na skate-rated. So, auto-fake. Pero, ang malupit dito mga man, may nabasa ako sa comments sa Shopee, yung pinagbilan ko nga nito, may iba sa kanila na naka-receive ng sticker. Ang lupit, di ba? Pero nung pinagmasdan ko yung sticker,
sloppy, crooked yung pagkakagawa, parang sketchy yung pagkakagawa mga man. Nagkaka-idea tuloy sila paano ma-perfect itong bearing na to. Okay naman siya. Yung quality niya, okay naman. Pero sana lang hindi nila ginamit yung pangalan ng Bones Bearings kasi hindi naman talaga sila Bones Bearings. Bumili kayo ng ganito sa Shopee tapos dalhin nyo sa skate shop. Promise mga man, yung mga skate shop owners, alam na alam nila yung itsura ng original sa fake. Ito yung luma kong bearing galing sa Northside Skate Shop, ABEX 7 at hanggang ngayon buo pa sila lahat. So binili ko lang talaga to para i-testing mga man at siguro gagamitin ko to hanggang masira. Tapos ipapaalam ko sa inyo yung update na yon. So yun lang mga man, sana may natutunan kayong bago sa video na to. Ingat kayo at skate safe. Bye!